sanlibutan at ng buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalaraw at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaysa ng buong simbahan, gunitain po natin at ipagdiwang ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ng mga OFW. Pagdasal natin ng mga may sakit at mga nag-aalaga, nagtataguyod sa kanila. Pagdasal natin ang mga may pinagdaraan ng mabibigat na problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang luwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito, papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman.
Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap. Sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito kayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ngayong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nitong nakaraang August 15 po, ay pinagdiwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Ngayon po, 8 araw mula noon, ay pinaparangalan naman natin ang mahal na ina sa kanyang pagiging reyna. Ang culmination, therefore, ng ipinagdiwang natin noong August 15, Assumption, ay ito, coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth. Yes, hindi po ito isang dogma, pero ito'y pinaniniwalaan ng simbahan sapagkat marami po tayong mahalagang batayan. Pangunahin dito, of course, ay ang banal na kasulatan. Partikular na ang mga bersikulong nagsasabi na si Jesus ay hari ngang totoo. Na kung bakit ito ay po pwedeng maging patunay ng pagiging reyna ni Maria ay babalikan po natin maya-maya lang. Pag-usapan muna po natin ang ating mga readings. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi dito ang propesya
na Isaías tungkol sa isang sanggol na lalaki na magiging hari. At ang kanyang pagkahari ay walang hanggan. Sa ating mabuting balita ay narinig po natin ang katuparan niya. Sapagkat si Jesus mismo ang sanggol na lalaking niya. Sanggol na lalaking nagsimula ang magkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na ina. Now dahil si Jesus ay hari, therefore ang mahal na ina ay reyna. Sa pagpayag pa lamang ni Maria na maging ina ng magkakatawang taong tunay na hari, naging reyna na po siya. Kaya nga po, nang dumalaw siya sa kanyang pinsang si Elizabeth, anong naging bati kay Maria? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? The mother of my Lord. Alam po ninyo sa ancient Israel, yung katawagang mother of the Lord, mother of my Lord, ay ibinibigay lamang sa mga queen mothers. Pag sinabing queen mother, ito yung nanay nung hari na madalas ay binibigyan ng halaga ng hari. Madalas, ang nanay ng hari ang siyang nauupo sa kanan niya, sa trono niya, hindi ang kanyang asawa. Sapagkat madalas ang hari ay maraming asawa. At ang sabi, kahit na daw isa ang asawa ng hari, yung nanay pa rin niya ang madalas na nakaupo sa kanang kamay niya. Ito po ang makikita po natin sa ginawa ni Solomon sa kanyang nanay na si Bathsheba. Nag-provide mismo si Solomon ng trono kay Bathsheba sa kanan niya. And thereby signifying her role, her significant role in his kingdom. She was then not just a mother, but an important figure in his kingdom. Someone who had access to the king, her son, and someone who acted even as his advisor. Sinasabi ng aklat ng mga hari na si Bathsheba ay namamagitan kay Solomon at sa kanyang mga nasasakupan at pinakikinggan siya ng hari. Ito'y pagpapakita ng mahalagang importansya na ibinibigay ng hari noon pa man sa kanilang ina. Ngayon, kung ikaw, kung tayo ay nasasakupan ng hari, sino tayo para tumanggi dito? Diba? At yun ang dapat nating makita sa pagiging reyna ng mahal na ina. Hindi siya ang nagbigay nito sa kanya. Hindi niya ito hiningi. Ito'y kusang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Naisip ko nga po habang nagsasalita lang ako ngayon, ibang-iba ang pakikitungo ng Anghel Gabriel kay Maria kumpara kay Zacarias, natatandaan ninyo. Halos pareho lang din naman ang eksena. Yung nung una, parang ayaw maniwala. O hindi ba't si Zacarias ang sabi niya, paano mangyayari ito? Matanda na ako, pati ang asawa ko. Hindi ba't parang ganun din naman ang sinabi ni Maria? Paano mangyayari ito? Gayong wala naman akong nakakarelasyong lalaki, nakakaniig na lalaki. Kung bakit kay Zacarias, nagalit yung anghel. Ginawa siyang pipi. Kung bakit kay Maria, ay nag-explain talaga. Ang pagkakaiba, yung estado. Iba ang mahal na ina. Mary is the mother of the Lord. O hindi nga ba't sa pangitain ni San Juan, sa aklat ng pahayag, si Maria itong sinasabi na babaeng nararamtan ng araw, nakatungtong sa buwan, at ang kanyang korona ay 12 bituin sa kalangitan. Imagine that. This will explain why in the early church, even dating back to the apostles, ang mga hymns, ang mga prayers, ang mga liturgy, later on, ang mga early artworks ng mga unang Kristiyano would regard Mary already as Queen of heaven and earth. Kaya't yung paniniwala po natin na reyna ang mahal na ina ng langit at lupa dahil sa anak niya, ay hindi po gawa-gawa, basta-basta. Ito ay may mahalagang batayan. Hindi lang sa banal na kasulatan, kundi pati na sa sagradong tradisyon ng ating simbahan. Ang mga santo o santa sa kanilang mga panulat at pagpapahayag, binabanggit ang mahal na ina bilang reyna talaga. Kaya, huwag po natin itong pagdudahan. Magiging medyo mahirap po sa atin itong intindihan o paniwalaan kung titingnan natin ang pagkarenang ng mahal na ina ay yung makarenang
kapangyarihan, batay sa ating paglalarawan, sa ating isipan, sa ating kalooban. Yung grandiosa, maraming tauhan, makapangyarihan, nasusunod ng mga tao. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Sapagkat kung yung pagiging hari ni Kristo ay hindi naman natin naramdaman sa pamamagitan ng pagiging iba niya sa atin, sa pamamagitan ng takot natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagpaparusa niya hindi natin naramdaman ng kapangyarihan ni Jesus bilang hari ng ganoon, di ba? Sa halip, naramdaman natin at ipinaramdam sa atin ng Panginoon ang Kanyang pagiging hari sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal by means of His wisdom, mercy, compassion. So dapat ganun din natin tingnan ang pagiging reyna ng mahal na ina. Hindi sa makamudnong paraan na endowed lang ng kapangyarihan para gamitin sa kanyang sariling kapakanan. No, hindi ganon. Hindi ganon. Manapa, dapat natin itong tingnan bilang pagiging reyna niya sa kabutihan, sa kababaang loob, at pagiging reyna niya o higit kanino man na nag-iisip ng para sa ating kapakanan na hanggang ngayon nga po ay ginagawa niya. Lalo pat noon pa man ay ipinagkatiwala na tayo ni Jesus sa Kanya. Siya ay nasa kanan ni Jesus, pero hindi nagdidikta. Nagdarasa para sa atin, nag-intercede para sa atin, pero katulad ng mga hari noon, nakikinig ang Panginoon, pero nasa sa Kanya pa rin, sa Panginoon pa rin, ang desisyon. Ang mahalaga ay bukod kay Jesus, na alam naman natin hindi lang sapat, kundi sobra-sobra pa, ay meron tayo mga banal sa pangunguna ng ating mahal na ina na nagdarasal pa rin para sa atin. Na hindi naman din masama sapagkat maging ang ating Panginoong Jesus, hindi minasama sa Biblia yung paglapit ng mga tao sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit ng padrino. Sa halip na ito'y dumiretso sa Kanya, okay lang sa Panginoon yun. Kaya siguradong okay lang din sa Panginoong Jesus ang pag-intercede para sa atin ng mahal na ina at ng mga banal. Lalo pat sabi ko nga kanina, yun naman talaga ang role mula pa noon ang ibinigay mismo ni Jesus sa Kanya. Mahalaga po ito sa ating pagninilay, mga kapatid, upang hindi maging mahirap para sa ating tanggapin ang pagiging reyna ng mahal na ina. Lalo pat hindi ito para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Karangalan natin para sa kapakanan din natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringin ng Diyos sapagkat alam din ang naman niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang Alam samo. kong di ringin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagkakaloob mo sa amin, sa mahal na ina. Salamat sa halimbawa na kanyang ipinakita. Salamat sa karangalang sa amin na idinulot niya. At salamat sapagkat hanggang ngayon, kami ay pinagdarasal niya. Panginoon, makita nawa po namin ang mga dakila mong biyaya sa amin upang hindi kami sadyang malugmok
sa anumang mga pangit na kalagayan, sitwasyon, problema, kasalanan na kinasasadlakan namin sapagkat obviously, sobra-sobra ang tulong na ibinibigay mo sa amin. Maghari ka nawa sa puso namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalaga. Ako ngayon maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalaga. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariang Mahal na Birhen ay nakikiusap na sa kaluluhan sana kami na naghahain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang pagiging reyna ng Mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga mahal kakilalang yumaman. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ang reyna ng langit at lupa. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinilisang esposo. Kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa araw-araw na pagluso ko sa buhay, ikaw lang ang saksi ng iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit lingat mong tiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa kami. Salamat sa pag-ibig
at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo, kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pag-asalo sa piging kailanman sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong kagandahang loob, nagiging dahilan upang maiparamdam din natin sa iba ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan po ng tulong niyo na naipapaabot din natin sa kanila. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.